At hindi na nga po naintay ng mga deboto na matapos ang misa kaninang umaga sa may Quirino Grandstand. Agad po sila nga nag-akyatan at nakipag-agawan sa Poong Nazareno. Narito po report ni Chino Gaston. Debosyong di matatawaran, hahamakin ng lahat, may pakita lang ang pagbubugay sa Poong Nazareno. Kahit ano pa sigurong klaseng barikada ang gamitin, hindi kayang kontrolin ang dagat ng mga tao sa Quirino Grandstand kanina. Sa aerial shot na ito, halos di mahulugang karayom ang kalsada sa may grandstand. Di pa man nagtatapos ang misa ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, sinugod ng mga deboto ang entablado. Kahit anong pakiusap sa mga deboto na patapusin muna ang misa, hindi na sila mapigilan. Lalong di magkamaya ang mga tao nang ilapit na ang puon sa andas. Natapos naman daw ang misa pero sa receiving area na lang ng grandstand nagbigay ng huling pagbabasbas ang arsobispo. Ang itim na Nazareno muntik nang mahulog habang kinakarga papunta sa andas. Halos malunod na ito sa dami ng gustong makalapit, makapunas at makahalik sa puon. Kapansin-pansin ding sa mga oras na ito, hindi nasuot ng puon ang kanyang korona. Ayon sa Hijos de Nazareno, ito ang protokol para matiyak na di masisira ang korona kapag dinumog na ng mga deboto ang puon. Halos madaganan at matabunan na nga ang ilang namamanata. Napapasigaw ng ilan at napapaiyak. Nasasaktan daw kasi ang puon. Hanggang makaalis ang Nazareno sa Quirino Grandstand, hindi ito tinantanan ng mga nais makasampa at makapunas. At kapag nahuhulog, kapwa deboto rin ang sumasalo. Paghupa ng tao, tumambad ang ilang nasaktan. Ang lalaking ito, isinugod sa ospital ng Maynila matapos mahulog at madaganan sa pag-akyat sa andas. Hinimatay naman ang 77 taong gulang na si Mercedes Quiazon. Kwento ng anak niya, matagal na raw itong panata ng ina at pumanaw na ama. One of the inheritance na binigay niya sa akin, yung t-shirt. After that, I felt something na I need to attend the procession. To understand bakit pag umuwi si tatay noon, ang dumi-dumi ng katawan, ng paa, tsaka sugat-sugatan, yung pala yun. May mga nasugatan din dahil sa nasirang metal decorative piece sa krus ng puon. Inalis na raw ang bakal para di na makadisgrasya pa. Ang debotong ito, kinailangan tahiin ang sugat sa paa matapos mabubog kanina. Tumulong kasi siya sa pagbubuhat ng padyerong nagkayupi-yupi at nakabalandra sa daan. Nakabalagbag namin yung pajero, tinabi namin. Binuhat po din niyo? Binuhat po namin yung pajero patabi. Tulong-tulong ng mga kapatid. Kaso, ando pala yung mga bubog pala sa ilalim. Doon, napako ko siya. Bakit po kayo nasugat, sir? Wala kayong tsinelas? Wala akong tsinelas. Nagkayupi-yupi rin ang bubong ng ilang portalet matapos tuntungan ng mga deboto. May mga deboto ring nadukutan ng pitaka at cellphone. Nahuli raw ng ilang nakasaksi ang mandurukot pero nakatakas siya sa gitna ng alo ng mga tao. Marami ring isinugod sa booth ng Red Cross at DOH dahil sa pagkahilo. Karamihan, may diabetes o history ng high blood. Meron ding mga nahimatay sa pila para sa pahalik kaninang madaling araw. Bandang alas 2 ng madaling araw nang magkagulo ang mga deboto nang akalain na puputulin na ang pahalik. Naayos naman ang gulo at inihinto lang ang pahalik nang magsimula ang misa. Chino Gaston, GMA News.